Gandang araw mga kasabwat. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang paraan para magiging malaki ang mga dahon, puno at hitik sa bunga ng ating mga halaman dito sa ating bakuran. Ang videong ito ay parang napanaginipan ko na magiging million views dahil ang sitwasyong nasa ilalim ng kambingan at may mga manok na kumakalahig. At ang mga ipot nito ay aking pinapala, mga tae ng kambing, ipot ng manok ay aking pinapala, at ito ay ginamit ko upang pampataba sa ating mga halaman kasama ng mga ipa, mga sunog na ipa. At ang ating mga halaman katulad ng okra ay malalaki ang mga puno, malalaki ang mga dahon at hitik sa bunga. At ito ay sumikat at maraming gumawa nito at marami ang nakinabang sa paggamit ng ganitong paraan. Opo, yung iba ay dati nang gumagamit nito sapagkat ancient time pa lang ay ginagamit na ang mga animal manure na pang pataba sa kanilang mga halaman. Subalit sa paglipas ng panahon ay natutong gumamit ang mga tao ng mga chemical na mga abono at kalimutang gamitin ang mga natural na pataba. At ngayon dahil ang mga tao ay bumabalik sa original na paraan ng pagpa-farming, sumisikat ang organic farming, ay muling namumulat sa paggamit ng mga organic na paraan. At isa nga sa paraan para maging mataba ang lupa na ating tinatamnan ang paggamit ng manure na ito. At ang video ito, sangayon sa aking panaginip, ay i-share ng maraming mga makakapanood, at ang mga manunood ay may encourage na magtanim sa kanilang bakuran sapagkat tunay na kapakipakinabang ang gulayan sa bakuran. Ang patula ay sunod-sunod na ang mga bunga. Ayan, nakakatuwa pa rin kahit tag-araw, kahit grabing init ay talagang namumunga pa rin. At itong ating mga kamote ay maganda pa rin. Itong ating okra dito ay sumisilip-silip, may mga bunga at kalalaki ng dahon kahit pa sabihin mong tag-araw dito sa amin. At yung kalabasa natin doon ay malalaki pa rin. Ayan, may tatlong pangunahing paraan para manatiling malusog ang ating mga alagang gulay at prutas sa ating bakuran kahit tag-init. Number 1, kailangang malusog, mataba ang ating lupang ginagamit. Sa aking karanasan dito, ang lupang ginagamit natin ay kombinasyon ng mga nabubulok na mga basura galing sa ating restaurant, mga balat ng saging, mga gulay na nabubulok na, at mga isda na mga natira at iba pa basta nabubulok. At ang ating ipinandidilig ay ibinababad sa tumbler ng mga balat ng saging. Pagkatapos nun ay ibinababad natin dito ng ilang mga oras magdamag, at yan ang idinidilig natin sa madaling araw. At ito nga po ang result, malalaki po ang dahon. At ang isa pang paraan ay ang ating pagdidilig ay gabi at madaling araw, sapagkat ako'y naniniwala kapag gabi ay relax na ang ating mga halaman dahil mainit masyado ngayong El Nino. At kapag sila ay madiligan ng araw o di kaya may sikat pa ang araw ay sila ay mapapasma at hindi ready ang kanilang dahon dahil ang dahon nila ay sarado kapag araw at sila ay gumagawa ng kanilang pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis. Pero pag gabi ito ay bukas at ma-absorb nila ang water na ating idinidilig sa lupa at ganun din sa kanilang mga dahon. At ang ating pandilig syempre ay katulad ng ating pinakita kanina ay mataba. At ang pangatlo ay nag-i-spray tayo ng insecticide with foliar para sila ay tumaba.
Kung kaya mo ng organic na insecticide ay mas maganda. Pero kung hindi kaya ay pwede na ring may chemical. Kaya semi-organic ang ating ginagawa dahil hindi po kaya ng organic na insecticide ang ating mga insekto na kumakapit sa ating mga gulay. Kaya nga po napaka-effective po at ito na po ang naging result ng ating ginagawang tatlong paraan. Number 1, mataba ang lupa, halo-halong tae ng kambing, tae ng or ipot ng pato at manok, mga basura, at lupang idinadagdag natin at ipang mga sunog. Yun po yung ating pangunahing content ng lupang pinagtamnan ng ating mga gulay. At kapag medyo kulang na po ang lupa ay dinadagdagan ulit natin ng mga matabang lupa at yun po yung pangunahin, mga animal manure. Ipot ng manok, ipot ng pato, tae ng kambing. At ito nga po ang taas nito, itong lupa na ito ay talagang yun na po yung component at may ipa po yan. Kaya mahalaga na ikaw din na mag-aalaga ng iyong mga alagang gulay. Sundan mo ang aking sinasabi at tiyak makakatipid ka sa abono. Katulad ko, nag-abono man ako ng may chemical na abono pero konti lamang po yung commercial na abono. Sa dami ng aking mga gulay at prutas ngayon ay nasa 2 kilo pa lamang ang aking nabiling abono at matagal na po tayong hindi nag-abono at pakunti-kunti lang po nung tayo nag-abono at ito nga po ang result. Napakalaki ng mga dahon at napakalaki ng mga puno, ganun din ang kanilang mga bunga. Kaya i-share mo na para maraming makinabang at ito ay makatutulong sa ating backyard garden. Kahit iba-iba ang ating pananim, pero tiyak kailangan ng ating mga halaman ang ganung paraan.